Imbis na maawa ay palagi na lang daw na uuwi sa pagtatalo. Yan ang setup ng relasyon nitong si Darwin sa girlfriend niya na si Jenjen. Kay Darwin kasi ibinubunton nitong si Jenjen ang galit sa mga ginagawang pantitrip sa kanya ng mga katrabaho at ng mismong boss niya. Bukod daw kasi sa pantitrip dito kay Jenjen ay lagi raw siyang iniisahan, okay, na mga katrabaho niya. Yan ay matapos siya palagi ang sumasagot sa kanilang mga kinakainan. Siya yung biglang nagiging designated manlilibre. O kahit wala naman sa usapan, bayaran mo na muna yan, Jenjen. Ganoon. Gusto ng araw mag-resign nitong si Jenjen sa trabaho pero no choice daw ito. Hindi raw siya makapag-resign. Hindi ko alam bakit naman kung gusto mo na ba't hindi ka pa makapag-resign. Ang ending, itong jowa niya, itong boyfriend na si Darwin ang sumasalo ng lahat ng mga rant, lahat ng mga galit ng kanyang minamahal na si Jenjen. Yung inis niya doon sa ibang tao ay siya ang sumasalo. Kaya kausapin na nga po natin, 26 years old mula sa Valenzuela, si Darwin. Darwin, magandang tanghali sa'yo pare. Hello po, magandang tanghali. Nako Darwin, taga Valenzuela ka, kumusta naman dyan noong nakaraan linggo sa lugar mo? Okay naman po, may konting brownout sa ulo. Ayan. Pero okay na po ngayon. Hindi naman kayo direktang nasa lanta last week? Hindi naman po. Hindi naman. Okay, thank God. Okay, Darwin, itong sinasabi mo na si Jenjen, ang dami ng reklamo sa kanyang mga kaopisina, sa trabaho. Bakit naman siya ginaganong kamo? Parang binubuli na no? Yun nga po Darwin, nawawala ka sa linya. Darwin. Ang away namin Darwin? Hello? Yan. Okay. Hello? Sige. Ayan po. Ulitin mo nga. Yun nga po yung nagiging problem namin is nagiging source na siya ng problema in between sa amin, yung personal relationship namin. Naapekto na dahil sa nangyayari sa kanya sa work. So, parang ganito po I don't know kung nabasa niyo to sa Facebook. Yung post na sa mundong kami lang yung magkakampi, lagi niya pa akong inaaway. Parang ganun yung nararamdaman ko ina-expect mo na ikaw yung, sinusuportahan mo na nga siya, pero ikaw talaga yung nagiging shock absorber no? Yun nga po. Sige, gano'n na ba katagal? Ikaw ba, Darwin, sandali, matanong ko lang, meron ka namang hanap buhay? Tatrabaho ka rin? Yes po, meron po. Yon. Tapos, itong si Jenjen, kailan lang siya nag-umpisa sa trabaho? Bago lang po, mga 6 months ago, siya nag-start din sa work niya ngayon, itong current job niya. Pero gano'n na kayo katagal na mag-boyfriend, mag-girlfriend? Ano na po, 2 years. Okay. Doon ba sa nauna niyang mga employment, sa una niyang trabaho, ganyan din ang mga reklamo nitong si Jenjen? Hindi naman po. Dito lang niya na-encounter yung ganong situation. Okay, na parang napaglalaruan siya, sabihin mo ng medyo, anong tawag dito, parang binubuli-buli. Di ba? Yes, opo. Pero hindi ba naintindihan ni Jenjen na baka yung kultura kasi dyan sa pinapasukan niya, is not to insult her, hindi naman ganun. Baka nang binibiro-biro, sabi mo nga, parang ano lang siya 6 months pa lang. Baka yung mga kantsaw-kantsaw. Ganyan, hindi kaya? Baka kasi sweldo niya lang. Nung first, parang binibigay niya po parang ganun nga po, benefit of the doubt na baka ganun lang, culture lang. Pero sa ngayon po kasi medyo dumadalas na So parang nararamdaman niya na parang naaabuso na siya. Hindi na rin tama. Tsaka nakakakalahating taon na. Alam mo, sa mga opisina, ewan ko lang, dito sa atin sa Pilipinas, ganyan naman no? Yung parang kailangan mo manlibre sa una mong sahod. Di ba may mga kantsawan kasi yan? Wala naman nakasulat na ganyan sa HR ninyo, sa totoo lang. 'Di ba? Pero ang totoong ibig sabihin niyan is masaya lang yung mga tao. Na nakapaligid sa'yo na, meron ka na ring sweldo, manlibre ka o hindi, okay lang naman. Pero walang samaan ng loob. Pero it's a form of thanksgiving.
'Di ba? Na kahit papaano meron tayong mapagsalu-saluhan. Pero kung wala naman at hindi naman gano'ng kalakihan yung sweldo, okay lang rin 'yan. Ewan ko nga lang ba, bakit ganito ba't ganyan na? Kalahating taon na ginaganyan pa rin yung si Jenjen. Siya pa rin yung nanlilibre. Magkano ba inilibre niyang biglaan na hindi niya alam? Depende po, iba-iba eh. Parang nangyayari kung ano yung parang cravings ng mga boss niya eh. Parang nagiging responsibilidad niya na, alam mo po, i-fulfill yung kung ano man yung gusto nila. Ay, teka. Parang Ano bang nature ng business na pinasukan niya? Ng opisina nila? Nasa sales ba? nasa ano po siya, actually accountant po siya. So, Mm-mm. yun nga po. So, pag kami, nag-uusap kami, like yung nabanggit niyo po kanina, ina-advise ko sa kanya na kung ganyan na yung nararamdaman mo, bakit di ka na lang mag-resign? Pero on her perspective, sinasabi niya kasi sa akin na parang dream job niya kung ano yung meron siyang trabaho ngayon. So, hindi niya basta-basta maiwan. Ayaw niya iwan. Parang ganun po. Mm. So, hindi lang pala talaga isa, dalawa, tatlong beses, hindi lang. Madalas, yayayain siya. Hindi naman siya nagplano nung mga paglabas-labas nila, nung mga katrabaho niya, pero siya magbabayad. Wala siyang kahati. Yes, po, parang ganun na yung nangyayari ngayong lately. Kaya nararamdaman niya na rin po na parang naaabuso na talaga siya. Oo, she's being taken advantage of. Pananamantala na yan. Kumusta ba? Hindi naman sa nakikialam ako. Baka naman sila ay na-excite at inaakala na malaki ang sahod nitong si Jenjen. Malaki ba ang sahod ni Jenjen? Hindi naman po mala. Sakto lang po, kung baga para sa amin. Oo, Early enough to survive lang. Oo, sakto na nga lang tapos babawasan pa ng mga ano niya, no, ng mga kaopisina. Sige, ano pa nga, kwento mo pa nga yung ibang mga parang pananamantala na na-experience nitong si Jenjen na ikaw tuloy ang sumasalo. Ay nga po. Sa work po, bukod dun sa, yun nga, pag lumalabas sila, sa work naman parang na-feel niya na yung parang distribution ng workload, parang more on sa kanya lagi yung mabibigat na ano. Although, parang may mga kasama siya doon. Pero parang power trip na siya lagi yung bibigyan na mabigat na trabaho. Tapos siya tuloy lagi parang kailangan maiwan doon. Parang mga ganong scenario. Siya ba pinakabago? Hindi naman. Parang ngayon po, opo, parang siya ata yung pinakabago po sa ano nila. Dun sa department nila. Kumusta ang personality nitong si Jenjen? Mahirap ba talaga siyang siya ba yung tipo ng tao na mahirap na magsabi ng no, mahirap na magsabi ng hindi ako pwede o hindi ako makakasama? Ganyang klaseng tao ba itong si Jenjen? Opo, medyo may pagkaganon siya. Parang parang ano po siya parang gusto niya kasi parang maganda yung relationship niya sa mga tao nakapaligid sa kanya. To the point na, ganyan nangyayari, naaabuso na siya na. Tapos, naaabuso siya na hindi siya makaalis. Parang, kahit naaabuso na siya, gusto niya pa rin na parang, i-please pa rin yung ibang tao. Yan. Parang gano'n po yan. Parang, tawag mo dyan? Crowd pleaser. Ayan, sige, di bali nang mahirapan ako, di bali nang magutom ako, di bali nang kulangin yung budget ko, basta masaya kayo. Pero, ang problema nga lang dito, meron nakikreate na isa pang problema dahil doon sa gitna, ang nagiging outlet ay ikaw sa relationship ninyo. Lahat ng reklamo niya, lahat ay ibinabato sa iyo. Pero dumarating ba sa punto na yung mga bagay na gusto niyang sabihin doon sa mga katrabaho niya, sa iyo na nasasabi? Hindi naman sa pag-ano, kapag kagigil na gigil ka na, may mga bagay na hindi magagandang salita, namumura, ganyan. Ikaw na ang sumasalo ng mga ganon? Opo, may mga time na gano'n na parang feeling niya, fed up na siya dun sa work niya. Magkikita kami. Sa akin niya na vent out yung stress niya. Na sometimes kahit wala naman po ako masyadong ginagawa. Yes. Parang bigla na lang. Minsan kahit nga humihinga na lang ako Parang naiinis pa rin siya alam nyo alam mo, hindi lang kayong dalawa, ang couple na ganito, Darwin and Jenjen. Alam ko marami rin sa mga nakikinig sa atin, na pinipilit nila na maging mabait
at maayos sa pakikitungo doon sa kanilang mga katrabaho, doon sa kanilang mga kaibigan, pero sa loob ng kanilang mga relationship, yung pagkapikon nila na hindi nila mailabas doon ay dito ay dinadivert sa mga taong mas malalapit sa kanila. Okay, kapag ganyan na nga po ang nangyayari, alam nyo, palakasin nyo ang loob ng inyong mga partner, palakasin mo ang loob nitong si Jen, and tell her to please learn when to say no. Ha? At walang masama sa pagsasabi ng hindi. Ha? Lalo na, unang-una, doon sa trabaho na alam mo naman, I mean, sabi mo nga merong mga katrabaho itong si Jen with the same job description na meron siya, pero sa kanya yung load, malaking load ng mga tasks na ibinibigay sa kanilang trabaho. 'Di ba merong HR para makausap para dyan? Tama? Yes po. Tama. Oo, at kumustahin mo, bakit po ganito, ma'am? Oh, bakit? Sabi mo sa kanya, kausapin, ba't po ganito? Parehas lang kami ng job description, pero ito ang load ng trabaho ko. Ha? Picturean ko ho, ha? Oh, sangkatutak ko, hindi na ho makita yung lamesa ko. Exaggeration lang yan, ano? Pero, di ba, nandun? Pero ito ho, yung katabi ko, ganyan, yung mga trabaho niya lang. At maaga pa siya nakaka-uwi. Nag-undertime pa nga siya. Bakit ako overtime? Yan. O, di ba? Lalo na kapag ka isa yung direct superior niya doon sa mga sa mga tao na umaabuso sa kanya. Okay? Yes po. You encourage her na magtanong at magsalita na rin doon sa superior niya na, "Sir, bakit naman ganito?" 'Di ba? At walang masama doon. Lalo na kung alam mo na ginagawa mo na maayos yung trabaho mo, pumapasok ka, umuuwi ka, na meron kang responsibilidad, pero not all the time yes ka lang din ng yes. Learn when to say no. Sandali lang ho, loaded na ako. 'Di ba? Meron naman ho kung baka pwede siya na. Baka pwede si Darwin na, yung ka-office mate ko. 'Di ba yung ganun? You encourage her to say those statements din. Kasi yung iba hirap na hirap sa pagsasabi ng ganyan. Okay? Tapos doon sa panlilibre, alam nyo, kahit sa pakikisama, kapag ka mga mo naman talaga, hindi ikaw ang nag-imbita, pero ikaw ang manlilibre, teka lang. Ano ba yung mga patay gutom ba? Yung mga kaopisina niya? Pwedeng i-report yan sa HR. Darwin? Sabi mo kaya, Jen, teka lang, niyayaya ako palagi Ayan, pero ako pala ang, sa akin ang bill. Buti sana kung may dala-dala siya na, anong tawag mo rito? Yung sa opisina. 'Di ba? Budgeted ng opisina. Kung hindi naman, teka lang, sarili mong pera, sarili mong pinaghirapan, yun ang ipanlilibre mo sa kung anong kapritsyo ng mga kaopisina mo, mali yun. Turuan mo siya at walang masama sa pagsasabi ng no, walang masama sa pagsasabi ng hindi ko kaya, lalo kung hindi mo naman na rin talaga kaya. Ha? Nope. Yun. Meron ka bang gustong sabihin dito kay Jen, Darwin? Siguro po, Hindi siguro po, ganito na lang, ikaw na mismo ang magsabi sa kanya, it's as if nga, kausap mo si Jen sa kabilang linya, yung mga bagay na pinipilit mo na lang din na kimkimin para hindi na kayo magkasigawan pa, magkaaway pa at salubungin yung init ng ulo niya. Kaya ito na yung pagkakataon mong yun. Kaya Darwin, go! Okay. Thank you so much po. Thank you so much. Very helpful mga advice. Darwin, anong mga bagay ang gusto mo nang sabihin kay Jen? Gusto ko sabihin na naiintindihan ko naman kung ano yung frustration niya dun sa nangyayari sa kanya. That's why pag nagkukwento siya, nakikinig ako. Pero gusto ko rin sana ma-realize niya na may limit lang kung ano yung kaya kong i-take na sa pag-vent niya. Then, as much as possible, gusto ko naman siya bigyan ng solution, pero I want her to have an open mind na sana tanggapin niya kung ano man yung solution na sinasuggest ko. Hindi yung parang nagiging dating kasi po minamasama niya.
Parang ang dating is parang hindi ko siya naiintindihan. So, ayun yung sana yung gusto ko maintindihan niya. Gusto ko siyang tulungan para maayos yung ano niya sa work. And at the same time, maayos din kami. Malesen na yung pag-aaway namin. So, ayun po yung gusto ko sabihin sa kanya. Yan. Pero alam mo ha, tama lang yung ginagawa mo at nililimitahan mo na lang yung mga bagay na sasabihin mo sa kanya unless kailangan niya. Kung kailangan talaga ng partner natin na mag-vent out lang, magsabi lang ng kanilang mga frustrations nga sa kanilang mga ginagawa, tama lang yung makinig tayo. Unless hingin yung opinion natin. Yan din ang dapat matutunan nung ibang mga magpa-partner. Kaya nagiging successful ang relationship dahil alam naman nila sa loob nila, 'di ba, na kaya nga sila na-frustrate kasi meron dapat silang ginawa na hindi nila nagawa. Okay? Yung pagsasabi ng hindi. Yung pagtanggi doon sa mga responsibilidad na ibinibigay sa opisina nila, alam naman nila yun aware sila doon, pero hindi nila kinaya. Pero sa pamamagitan ng pakikinig natin, Darwin, doon Yes, sa mga po. frustrations na yun, gumagaan din yung dibdib nila at lumalakas ang loob nila. Kahit pa nga hindi natin sila payuhan minsan. It's enough na meron taon nakikinig at meron tao na nakakaunawa sa kanila in silence kaysa yung nagbibigay pa nga ng mga opinion na hindi naman. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob makinig ka lang. Minsan ganun lang naman talaga. Huwag salubungin ng salubungin. In the first place, lalo na yan, si Jenjen, alam niya kung saan siya nagkulang, saan siya nagkamali, doon sa mga desisyon niya at yung pagre-resign niya sa trabaho. Kahit naman sabihin mo, Darwin, sa totoo lang, na mag-resign ka na, naabuso ka na pala, di ba? Wala ka namang magagawa. Kung siya mismo, sabi mo nga, dream job na yun. Siya lang ang makakapag-decide dyan. Pero dapat nandun ka lang rin para makinig at umunawa, umalalay pa rin sa kanya. Okay, Darwin? Yes po. Okay. Maraming salamat sa iyong pagtawag at sa mga katulad nga nitong si Darwin at si Jen. Opo, sana lagi ka lang nandyan para damayan ang iyong jowa. Okay?